Eto na, malapit na po ang opisyal na kampanya ng ating mga kandidato sa national and local election, midterm election sa Mayo, ngayon pong taong ito. At maganda rin po yung nangyayari kasi nag-umpisa na rin yung mga debate o debate sa television. Di ba, no, isang araw ay nagkaroon na ng debate sa GMA7, di ba? At yan po yung maganda dahil makikilala natin sino sila, ano ang kanilang nalalaman, ano ang kanilang kakayanan, meron ba silang prinsipyo o panindigan para sa nakakarami at kabutihan ng ating bansa, especially ang mga national candidate. Okay? At dahil dyan, sana dumami pa ang mga debate. Kasi actually yan din po ang sinasabi ng COMELEC. Pabor sila sa mga public debate ng mga national candidate. Actually, kung di ako nagkakamali, pati ang COMELEC gusto mag-sponsor eh. Kaya lang COMELEC pag nag-sponsor ng debate, hanggang 2 debate lang eh. Kaya dapat kasi maraming debate. Hanggat maaari, kung kinakailangan weekly, meron debate or madalas pa doon ang debate sa iba-ibang network, sa iba-ibang venue, mas maganda. Kasi hindi lang po yan publicity doon sa mga kandidato. Yan ay nakakadagdag ng kaalaman sa lahat ng mga botanteng Pilipino dito at sa abroad. Kasi kanilang napapanood sa telebisyon, maaari narinig sa radyo, at nakikita sa social media kung sino itong mga kandidatong ito na nakikilala sa kanilang pananalita, sa kanilang plataforma, sa mga question and answer, kung ano at sino sila. Sila ba ay pang-national ang kaalaman? Sila ba ay pang-national ang idea? Sila ba ay pang-national na mga personalidad? Yun po yung advantage, yun po yung maganda. At dahil dyan, dito rin natin makikita at makakapagdesisyon ang mga Pilipino na ngayon alam kong katulad ko namimili rin. Talagang hirap akong mamili. Inaamin ko yan in public dito sa aking channel, Mike Abe Opinions. Nahirapan din akong mamili kung sino ang karapat-dapat sa kanila. Kasi napakahirap pong mapasubo tayo ng kulang sa pag-aaral dahil pagsisisihan natin ang mga nahahalal na katulad ng iba dyan senador sa Senado, pinagsisisihan ng iba kasi malayo ang kanyang kaalaman sa kanyang trabaho. Halos hindi alam kung ano ang gagawin kapag nakikipagdebate, nagkakaroon ng mga public hearing, alam na alam mo ang may laman at wala. At higit sa lahat, dapat din nating kilalanin, ito bang kandidatong mga ito ay ang loyalty ay sa mga Pilipino? Loyalty ay sa kanilang partido lang? O ang loyalty ba nila ay sa kanilang pinaniniwalaang personalidad sa politika? Yun po ang dapat nating alamin. At para po sa akin at sa inyong kaalaman, ang dapat ng mga kandidato, ang loyalty ay nasa Pilipino. Ang pagmamahal at malasakit ay sa kapwa Pilipino, hindi sa kapartido, hindi sa mga pangalan ng mga politikong kanilang kaalyado. Dapat hindi ganon. Dapat ay para sa bayan. Para meron direksyon ang kanyang trabaho at ang ating pagtulong sa kanya kung kinakailangan ay pakikinabangan pagdating sa mataas na kapulungan. Madala na tayo. Madala na kayo. Ako, hindi po ako nagsisisi sa aking mga binoboto kahit madalas ay talo. Kasi masaya ako dahil ibinoto ko yung sa tingin ko ay karapat-dapat, hindi lang nanalo. Kasi hindi yun ang kinuha ng iba. Ang kinuha ng iba ay yung mga kilala, may personalidad, gwapo, maganda, magaling sumayaw, magaling magsalita, artista, ayan, patay kang bata ka. Anong nangyari? Kayo lang nagsisisi, hindi ako. Kaya para hindi magsisi, iboto natin, kilalanin. Kaya ngayong public debate ay napakahalaga. Yan ang daan para tayo igabay, para sa pagkilala, pagkilatis kung sino ang karapat-dapat. Wala pong pinagbabawal at hindi po bawal ang tayo'y mamili. Kalimutan ang utang na loob. Kalimutan yung nabayaran kayo, tumanggap kayo ng pera, iboboto nyo. Kalimutan yung kumare, kumpadre at iba pang utang na loob. Hindi po yan ang pinag-uusapan. Prinsipyo, kakayanan, katapatan, kaunlaran ng bansa sa magitan ng ating pagboto sa tamang kandidato. Okay? Wala pong pwedeng magbawal dyan. Okay? Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Sana dumami pa ang mga public debate
itong unang debate, may mga nagko-comment na merong nalaglag, merong may kahinaan, merong may galing. Ayan nga po talaga ang magiging resulta. Base sa ating pagsusuri, sa ating personal opinion at analysis, sa performance, sa pagsasalita, sa pagdidebate, at pagsagot sa mga national issue, kung hanggang saan ang kanilang katapatan at kakayanan. Ayan, okay? Comment, react, please like and share ng video ito. Sunod na ating pag-usapan ay alam naman natin po na hindi pa tapos ang mga isyong may kinalaman po sa pag-iimbestiga ng ating Kongreso at Senado. Actually, ngayong linggong ito matatapos na ang ating Kongreso temporary, pero officially ang kailang pagtatapos ay sa June pa. Pero ngayong linggong ito, kung di ako nagkakamali, matatapos na ang Kongreso at Senado, magbe-break na naman sila dahil bibigyan daan yung kampanya. Dahil next week, kailan yon? February 11, magsisimula na po ang kampanya ng mga kandidato national party list, sa under party list law at saka mga senador. Kaya itong linggong ito ay magtatapos na ho pansamantala ang 19th Congress. Pero babalik sila after ng eleksyon. So hanggang June 30 pa ang trabaho ng ating Kongreso at Senado, yung kasalukuyang mga elected. Pero siyempre, ang makakabalik lang at babalik lang dyan ay yung mga maaaring mananalo, yung matatalo sa eleksyon, baka hindi na bumalik. Tamad na. Pero critical itong natitirang ilang araw. Ano ba ang gagawin ni Speaker Romualdez? Ano ba ang gagawin ng Kongreso? Wala ba o meron doon sa controversial na impeachment against Sara Duterte? Kasi ngayon linggong ito, magkuklose na naman sila. Magbe-break na naman. Wala pa tayong nababalita kung ano ang kanilang gagawin. Nakuha ba yung 103 signature para mapabilis ang pag-transfer ng article of impeachment sa Senado o wala? O tuluyan talaga nilang inupuan? Pag inupuan po ng tuluyan ng Kongreso, sisihin natin ang mga mambabatas, hindi sila sumunod sa kanilang sinumpaang salaysay. Hindi ho pinag-uusapan ditong guilty ba si Sara o hindi. Hindi pa yon. Ang pinag-uusapan yung proseso, rule of law, impeachment rules under 1987 Constitution. Pag walang ginawa itong si Speaker, hanggang itong linggong ito, hindi man lang ginalaw, talagang siya may malaking pagkakasala at pagkakamali sa taong bayan at panagutin ang mga congressman at si Speaker pag hindi sila kumilos dahil kanilang obligasyon yan. Ngayon kasi wala kayong naririnig kay Speaker kahit ano At yung petisyong ipinail ng mga complainant, nandudun lang sa opisina ng Secretary General. Hindi naman congressman yon, Secretary General yon. Tinengga, inipit sa kanyang opisina. At ngayon ang Speaker ay tahimik. Kaya abangan natin itong susunod na 3 hanggang 4 na araw. Meron ba silang gagawin? Wala. Pag wala, usigin, papanagutin, sisihin si Speaker at mga congressman. Dahil yung pong marginalized sector, civil society, kaparian, at mga abogado at mga professional ng mga Pilipino nagbabayad ng buwis, nagpapasweldo sa kanila, hindi nila sinunod. At yung kanilang sinumpaang tungkulin na ang alit ng tunay ng salig ng batas ay kanilang susundin, hindi nila ginawa. Ang impeachment process under 1987 Constitution. Tandaan nyo sinasabi ko, may pananagutan si Speaker Romualdez pag nanatili siyang tahimik at walang ginawa sa impeachment against Vice President. Please like and share ng video ito.